Yun na nga mga kakimpaw niyan sana hindi na naman dito natuloy ang dapat sana'y napakagandang paglalabing-loving ni Secretary Kim at ni Brandon. Matapos nga na meron silang kapitbahay na nag-doorbell dito. Naingayan di umano kasi sa lakas ng TV ni na Secretary Kim. Samantala sa kinabukasan bumalik nga dito si Brandon upang yayain si Kim na bumili ng mug na nabasag nila nung nakaraang gabi. Nagulat dito ang binata dahil nga sa nakabihis pang opisina itong sa Secretary Kim. Gayo ang nais nga lamang sana nilang dalawa ay mag-mall. Mula naman sa bahay ni na Carlota, nakabihis nga ito ng umaga rin na yun upang bisitahin sana sa Secretary Kim. Subalit tinutulan nito ni Robert dahil intayin na lamang umano nila na formal na ipakilala sa kanila ni Brandon itong sa Secretary Kim. At sa pagtatalo nga ng mag-asawa dito, nakita nila na nakabook na nga ng ticket itong si Cyrus dahil sa ninanais na muling lumabas ng bansa at doon na lamang muling ipagpatuloy ang kanyang buhay nang makapagsulat pa siya umano ng maraming libro. Sinuportahan naman ito ni Robert dahil para sa kanya is matatanda na umano ang kanyang mga anak. Samantalang itong si Carlota ninanais nga na bago sana tuluyang umalis si Cyrus ay magkabati na muna silang dalawa ni Brandon. At mula nga sa mall, may napili na mag itong si Brandon nang maya-maya pa ay nakatanggap siya ng isang emergency call mula kay Philip na naging dahilan kung bakit umuna na nga itong pumunta sa Prime Alpha office. Si Kim na lamang ang umuwi ng kanyang bahay. Maya-maya dito magpadala or mag-message itong si Kim sa kanyang sa kanilang mga ka-office mate, subalit wala ngang sumasagot sa kanya dahil bilin na rin sa kanila ng boss or nito nga ni Brandon na wag nang abalahin pa sa Secretary Kim dahil sa kinakailangan nitong makapagpahinga. At maya-maya pa nga bigla namang dumating itong si Carlota sa apartment ni Secretary Kim. Napakarami nga pasalubong nito. Niyakap niya ang dalaga dahil para kay Carlota is talaga ng mga pabor na pabor ito na maging girlfriend ng kanyang anak. Dahil nga sa hiwalang sumasagot sa mga mensahe ni Secretary Kim, kaagad na itong nagtungo sa opisina at doon na niya nalaman na nagkakaroon nga ng problema. Nagkaroon ng delay sa shipment ng Prime Alpha papunta sa Park Group. Nakaagad rin namang ginawa ng paraan ito ni Secretary Kim. Kinontak ang mga taong maaaring makapagbigay sa kanila ng sapat na mga products upang maipadala na nga nila sa Park Group. Nakita na rin dito ni Jordy at nito ni Stephanie ang pag-holding hands ni Secretary Kim at ni BMC. So ilan lamang yan mga kaibigan sa mga naging kaganapan dito sa episode 33 ng What's Wrong with Secretary Kim.